Ewan mo, sining katabi ko. Bakit parang maliit ang katawan nito? Magalit si mami niya. Nagpala ba kayo mga kapatid? Praise God. At salamat sa Panginoon na ang Diyos ay kasama natin kahit saan tayo mapunta. Dahil meron tayong Ama sa langit, mga kapatid, na nagkikare sa atin. Praise God. At kahit pa yung ating mga backgrounds, kung minsan ay hindi maganda yung ating experience, no, with our earthly fathers, maaaring manginginom sila, o lasenggo, o ano pa man. Pero ang malaman mo na ikaw ay may Ama sa langit na nagkikare sa iyo, mga kapatid, ay talagang isang malaking pagpapala. Everybody say amen. Amen. At ito, tumayo tayo ngayon bilang respeto sa... Hindi, iniisip ko pa rin sinabi ko, ha? Amen. Praise God. Psalm 139, verses 1 to 18. Yan pang ating text ngayong hapon. Dito ay poster. Ang title po ng ating mensahe ay Created by my Heavenly Father. Created by a loving hand. Yan, di ba? Ang ganda tingnan, ano? Alala ko nung baby pa yung sila Gail, eh. Kahit hanggang ngayon, pag natutulog sila, nakakaganda pagmasdan. Nakaka-touch, mga kapatid, na sila naghihilig pa, ang sarap ng tulog. Hindi sila nag-iisip ng mga problema, no? Kasi alam nila, meron silang mga magulang. Alam nila, may nagkikare, may mahawak ng kamay. Isa pa natutulog yung anak ko, ginaganong ko yung buho. Ang sarap tingnan, mga kapatid. Alam niyo, bigla ako naisip, na sabi ko, siguro gano'n din yung ating Ama sa langit, ano? Pag natutulog ka, anak, okay lang yan, anak. May kabiguan ka ngayon, sige lang, kaya mo yan. Di ba? Ini-encourage tayo ng ating Ama sa langit. Let's go to our text right now. Pagtauman ninyo na that is the New Living Translation. Gusto ko lang na understandable na English ang ating babasahin. Okay, let's read this all together now, everybody. O Lord, you have examined my heart and know everything about me. You know when I sit down or stand up. You know my thoughts even when I'm far away. You see me when I travel and when I rest at home. You know everything I do. You know what I'm going to say, even before I say it, Lord. You go before me and follow me. You place your hands of blessing on my head. Such knowledge is too wonderful for me, too great for me to understand. I can never escape from your spirit. I can never get away from your presence. If I go up to heaven, you are there. If I go down to the grave, you are there. If I ride the wings of the morning, if I dwell by the farthest oceans, even there your hand will guide me, and your strength will support me. I will ask the darkness to hide me, and the light around me to become a night. But even in darkness I cannot hide from you. To you the light shines as bright as day. Darkness and light are the same to you. You made all the delicate inner parts of my body, and knit me together in my mother's womb. Thank you for making me so wonderfully complex. Your workmanship is marvelous. How well I know it. You Watch me as I was being formed in mother's vision. so As I was woven together in the dark of the womb. You saw me before I was born. Every day of my life was recorded in your book. Every moment was laid out before a single day had passed. How precious are your thoughts about me, O God. They cannot be numbered. I can even count them. They They outnumber the grains of sand. And when I wake up, you are still with me. Walang mangyayari yun. Amen, amen. Alam nyo, parang gusto kong sabihin kay Lord, hataw ka, Lord. Amen, iba ka. May dating ka. Ikaw na, Lord.
Can you say amen? Saan ka makakita ng ganyang tatay, ng ganyang ama, mga kapatid? Alam niya, bago ka pa pinanganak eh. Sabi niya, kilala na kita. Alam ko kung ano magiging itsura mo. Alam ko kung panguyang ilong mo o matangos ang ilong mo. Medyo balingkinitan ka o chubby ka. Alam ni Lord eh. Can you say amen? Amen. What a God! Sabihin mo ngayon katabi mo, ibang klase ang Diyos ko. Ibang klase ang Diyos ko. Diba, pag sabihin pa, yung si daddy ko, matindi. Ibang klase ang Diyos. Sige, pagmalaki mo ngayon, pagmalaki mo. Amen. Let's bow down our heads right now, let's pray. Oh, Father in heaven, what a God you are. Sa versikulong ito, Panginoon, wow! Alam mo ang pagpupo ko, alam mo yung pagtayo ko, Panginoon. Everything is recorded in your book. Wow! Ganun ako ka-special sa iyo, Panginoon. May special diary ka pa na nilalagay patungkol sa akin. That's how important I am to you, Panginoon. Kaya ngayon, as we dwell on your word, maunawaan namin, Panginoon, na pilano mo kami. Hindi lang yun, Panginoon. Kilala mo pa kami. Hindi mo lang kami kilala. Gustong-gusto mo kami, Panginoon. What a special moment, Lord Jesus. I-bless mo ang bawat isa ngayon sa pangalan ni Jesus. Amen. Mamaya mo yung katabi mo at sabihin mo sa kanya, kilala mo ba tatay ko? Amen. Kilala mo? Sa atin siguro hindi lang naman sa atin, kahit sa ibang mga bansa. Ano ang isang bata, mga kapatid, you feel secure when you are with your dad. No, hindi ko minamaliit yung mga nanay. Pero sabi nga nila, karamihan sa mga pamilya na walang tatay, minsan nagkakaroon ng problema roon sa bata. Nagkakaroon kasi kailangan kompleto ang pamilya. God meant the family to be a mother, a father, and a mother. Okay, hindi Adam and Steve. Ang ginawa ni Lord, Adam and Eve. Ayan. Yun ang isang kompletong pamilya. Yun ang pagka-create ng Panginoon sa isang pamilya. Nanay at saka tatay. Sa ating nga, di ba? Ang tatay ang haligi ng tahanan. Ang nanay ang ilaw ng tahanan. Pag walang haligi, wala nang tahanan. Nandun ka lang sa labas, may ilaw. O, di ba? Kaya importante ang haligi ng tahanan. Kaya nga sa ating scripture ngayon, mga kapatid, makikita natin, there are 3 things. May 3 bagay na nais nating sagutin ngayon. 3 bagay, 3 katanungan, mga kapatid, na importante na maunawaan ng isang tao na naglilingkod sa Diyos. Unang-una, am I planned? Pinlano ba ako? O ikaw ay bigla na lang sumunod. Kabuti. Isang araw, biglang may lumitaw na baby. Tada! Meron ba sa inyo nung lumabas kayo sa nanay nyo? Tada! Diba? Wala namang ganun, hindi ba? Can you say amen? Sabi nung nanay ko, tinatanong ko nun, Nay, nasa ba yung tatay ko? Huwag ka na magtanong anak, putok ka sa buko. Alam mo putok sa buko? Galing ka sa buko. Ayan. Di ba? Alam ko, tinanong ko yung nanay ko, sabi ko, Nay, nasaan ako nung picture na ito? Sabi niya, nasa malunggay ka pa noon. Nakabitin ka pa doon sa malunggay tree. Ayan. So yun yung mga sinasabi ng mga mothers sa atin eh. Mga magulang sa atin. At sabi naman ng iba, sa science, sa evolution daw, tayo raw ay galing sa isang single cell. May cell doon na lumulutang-lutang sa karagatan, mga kapatid, lumulutang kang ganun, ganun karon. Hanggang sa kagaganong-ganong mo, dumami, naging lizard ka na. Kaya umahon ka na, galing sa dagat. Pag ahon mo, kalalakad mo, naging unggoy ka na, mga kapatid. Okay, pa-click mo. Am I planned? Or am I an accident? Ako ba'y isang aksidente lang? Meron sa atin, may mga kwento sa atin, di ba? Na yung nanay mo sinabi sa'yo, anak, alam mo, hindi ka namin pinlano eh. One day, isang araw, o isang gabi, nagkalimutan. Nalimutan yung calendar. Ang nanay, alam na ibig sabihin. Hindi ba? Ayun, sumulpot ka.
Meron namang iba mga kapatid, alam mo anak, ang gusto sana namin, boy. Kaya tinan mo, mukhang tomboy. Diba? Yung mga ganon, di ba parang isang feeling mo, at may narinig pa ako mga kapatid, na yung bata kinakausap ng kanyang nanay. Anak ko, bakit ba kita sinilang pa kita? Ikaw talaga, hindi naman kita gusto noon na lumawas. Wala ka talagang kwenta, wala kang silbi. Oo, ano naman yung bata, di ba? Nabalitaan niyo ba yun mga kapatid? Meron ako chismis sa inyo. Yung baby na nasa tubo. Ay, oo. Kumarin pa yun, DFB kayo eh. Oo nga po, Pastor. Sa China. Inano pa yun, nilagari pa yun yung tubo. Kasi yung nanay, pinlas niya yung kanyang anak mo sa ano. Hindi naman sa lidoro, parang ibang klaseng lidoro naman yung pinagplasan niya. Andun yung bata talaga. Alam nyo, sa milagro ng Diyos nakasumbay yung bata. Yes. Pero alam nyo, hindi ba? Ang Diyos, mga kapatid, hindi ka isang aksidente. Kung hindi ano, yun natin, may mga question. Labas ang dila nyo, labas yung dila nyo. Medyo kakawin nyo lang, mga kapatid. Pinapatawa ko na kayo. Joke lang yun. Peace, peace naman, peace. Okay, so ang question, am I a child of chance? Nagkataon lang ba? Alam niyo mga kapatid, yung nanay ko sabi niya sa akin noon, alam mo anak, ano lang talaga, sa totoo lang, sabi niya, kasi nanay ko brutal eh. Brutal yun, di marunong magtago. Sabi niya sa kanya mo anak, nung binubuntis kita, ialaglag kita. Talon na ako. Akit pa na ako sa agdanan. Uminom na ako ng mga pills, kung ano ng mga pills. Pero nakapit ka talaga. Alam niyo, na-imagine ko siguro sa loob, nakaganon ako, sige na. Hindi mo ako malalaglag! Ang masaklap pa rin, minanganak na ako. Sabi niya, alam mo anak, nung lumabas ka na, ang gusto ko sana babae. Sabi ko naman, pinito pa na nilalaga ko. Kwento pa na, gusto niya babae. Ang dami ka raw Barbie noon. Kiss tayo ha. Pinapatawa ko lang kayo. Pero totoo yun, ano? Tapos sinira pa sabi ng nanay ko. So, am I here by chance? Nagkataon lang, yung mga planeta nagka-alignment sila, bigla kang sumulpot. O baka nagkataon lang na nung araw na yun, mga kapatid, talagang wala lang silang magawa, bigla kang sumulpot. Or, are you a child of choice? Pinili ka ba? Talaga bang pinag-isipan? Alam niyo, may iba namang pamilya, talagang planadong. Hindi pa nga kinakasal, may pangalan ng anak. Hindi, may namit akong ganyan. Sabi niya, pag ako kinasal, pag babae, ito ang pangalan. Pag lalaki, ito ang pangalan. Yung iba, bumibili na, di ba? Pag buntis pa lang. Bumibili na ng mga kagamitan, mga kapatid, doon na lahat. May blue, may pink. Sigurado lang. Baka maudot eh. So, ano ba? Is my existence an accident? Or was it intentional? Meron ba talagang naglagay sa iyo rito? Meron ba talagang dakilang kaisipan na nagsabing ipapanganak ka? Amen. Tatawagin kita, pipiliin kita. Amen. Ano ba? Am I a mistake? No. Isa pa akong pagkakataon. Tingog ka naman ako. Parang may dating. Oh! Was I made to order and special? Customized. Okay, tuloy natin. Yes! Everybody say yes! Yes, I was planned. Pinlano ako, mga kapatid. Anong sabi ng Bible sa atin? You created my inmost being. You knit me together In my mother's womb. Sabi mo yung katabi mo. Tingog ka naman eh. Ano? Ano ako sa tawa ni sister eh. Very contagious yung tawa mo.
Pero ano mga kapatid, ibig sabihin yan, habang nasa tiyan ka ng nanay mo, ang Diyos yung interesado na sa iyo. Di ba ganda malaman, no? Nung pinuporm pa lang mga kapatid, nagkakaroon ka ng kamay, sabi ni Lord, ito ang kamay mo, cute-cute mo naman. Smile. Alam niyo sa Discovery Channel, nagkaroon sila ng picture from the womb, ang title niya. Pinanood ko nga, amazing pala. Sa loob ng tiyan ng nanay mo, ilang buwan ka pa lang, meron ka ng isip. Pero kung nung buntis Sister Geraldine, no, in-experiment ko talaga. Punta ako sa kabilang side. Baby. Yung baby naman. Baby. Baby naman. Siguro kung makalasan yan. Kunin mo ah. Diba? Amazing mga kapatid. Amazing. Pero ang sabi ng Bible, hindi pala ito chance, sister. Hindi pala unggoy ka dati na hindi ganun. Ang sabi ng Bible, ang Diyos mismo, habang nandun ka sa loob, sister, hindi, ginagawa ka ng ano, lalagyan ka ng ano dito. Diba? Alam ni Lord yan. Kung may balat ka sa point, alam din niya. Yes! And you say, amen. Unang-una pa lang sa amin. Okay na. Si Lord na lang. Bahala na si Lord. Amen. Pero ang point ko dito mga kapatid, God knows you intimately. Alam niyo ba may mga bagay kami mag-asawa? Lalo na kayo, si Lupa, Rizal, at Sister Elsa, tagal nyo na, di ba? Pero may mga bagay na hindi nyo pa rin alam sa isa't isa. There are some things we really do not know about each other. Kahit mag-asawa, kahit mag-best friend pa kayo. May kaibigan ako kasi sabi niya, alam mo yung si ano, alam ko bitukan niya. Kung nakita ko na. Pero ang point niya, alam ko lahat ng sikreto niya. Alam ko lahat yan. Pero the truth is, you really don't know. Yes. Can you say amen? Amen. You were planned. Pinano ka ng Panginoon. Ano pa? Sabi ng scripture sa atin, I praise you because I am Fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. Namangha si David. Verse 15. My frame was not hidden from you when I was made. May feelings. Alam mo. Kasi ating iniisip, nobody cares about you. Kasi ang feeling mo, hindi ka importante, di ba? Parang binabaliwala ka lang, parang iniit siyang pera ka lang. Huwag mo isipin yan, kapatid ko. Never ever put yourself down. Bakit? Merong nagkikare para sa'yo. Alam mo, kung may picture ka, sister, nandun sa ref ni Lord. Hindi ako nagbibiro. Nakadikit yun doon, may magnet. Di ba ganun tayo? Sa bahay, may ref ka, mayroong special yung anak mo. Anong ginagawa mo? Di ba, kumuha ng magnet, nilalagay mo sa ref eh. Kasi yun ang special place. Kung si Lord may photo album, nandun na number 1 ang picture mo sa TV. Sabi pa ni Lord, happy birthday. Can you say amen? Amen. You know why? Because God is a personal God. Hindi siya Diyos na andun ang layo-layo, He's watching us from a distance sa telescope. Hindi. Sabi ng Bible, He is nearer than your breath. Mas malapit pa siya kaysa sa iyong hininga. Ganun ka ka-importante sa Panginoon. Ano rin yung katabi mo? VIP to. Sige, sabi mo! Favorite child ko ni Lord! Sabi mo! Favorite child ito ng Panginoon! Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Kaya baka hindi kayo maniwala sa akin eh. Sabi niyo, Pastor, pinubulatsig mo lang kami. Bulakis kayo. Ibigyan kayo, some amazing facts about your body. Mamamangha kayo. Sino sa inyo may pagka bumuboto, nagka-thumbprint kayo? Sa susunod, hindi na thumb gagamitin nyo. Okay, Sister Pauline, click mo. Thumbprints, like thumbprints, are all unique. Kaya sakaling mawala itong thumb mo, pwede dila mo. Ayon sa mga scientists, lahat ng ating dila, yung print niya, iba-iba, unique talaga. Wow. O, diba? Huwag lang sana-sana ha? Isa-isa lang. Okay. Tuloy tayo.
Wow, ganda naman. Yan. Each day, the average person sheds 60 to 100 strands of hair. Araw-araw yan. Pag nagsusuklay ka, sa akin talagang hindi mahihirapan. Ano na? Nagwelga na sila lahat. Ayan, ano ba? The surface area of the lungs is roughly 750 square feet. Kapag yung lungs mo ay binuka ng gusto, dalawang sukat nito, dalawang plug nito. Kita nyo na yan, ha? Akala mo, ganun-ganun ang paggagawa ni Lord sa'yo. Hindi, may master planner na kapatid. Merong napakatalino, merong henyo na nagplano sa iyong katawan, mga kapatid. Can you say amen? Palakpakan nga ninyo ang Panginoon naman. Diba? Hoy, the nose can remember 50,000 different scents. Diba? Subukan nyo nga kumain kung wala kayong pangamoy. Pagbarado ilong mo, di ba? Parang iba yung lasa eh. Ewan ko lang ako. Ako ganun ako eh. Pag wala akong pangamoy, parang iba lasa. Kasi alam nyo, yung scent, yung amoy niya, yung halimuyak niya, nagbibigay ng stimulation sa yung brain. Kaya nga pag medyo naamoy mo na yung bago, tapos merong pinapibet. Naamoy mo yung pinapaitan. Naamoy mo yung durian. Uy! Iba-iba na yung tsura. Di ba? Yan ang paggagawa ni Lord sa atin. Ano pa? Yan. Every minute, 300 million cells in your body dies. Every minuto yan. Doon sa cells mo sa katawan mo, namamatay siya. 300 million. Pero huwag ka muna magpanik. Basta namamatay na ako. Basta namamatay na ako. 300 million. Dahil lang. Kasi, your body produces 30 billion new ones each day. Wow. Galing, ano? Ganun yung ating engineer. Ano pa? It only takes 17 muscles to smile. Smile naman kayo. Diba? Kaya gusto nyo mag-conserve ng energy? Smile. Kasi pag bumuwi kayo, 52 muscles ang ginagamit ninyo. Magtipid naman kayo. Okay, tuloy tayo. Ayan, ito maganda ito. It's estimated that there are 60,000 miles of blood vessels in the human body. Kapag lahat ng ugat mo, pinagdikit-dikit at ginawang isang linya, malilibot niya ang mundo roughly 3 times. Isang tao pa lang yun. Ganda yan, nag-iisip kayo, di ba? Ako nila. Naubusan na ng pangkwenta eh, di ba? Okay, sunod. With 52 bones, the feet accounts for 1/4 of your entire body's bones. 1/4 ng mga buto mo sa katawan nasa paa mo. Oh, di ba? Kamanghamang-hamang. Kaya nung ginawa ka, sister, hindi lang sinabi ni Lord, kuha ko ng gano'n. Ayun na. Hindi. Pinlano ka ng Panginoon. Can you say amen? Amen. May isa akong sabihin sa inyo. Subukan niyo lang, napakali. Pag-uwi niyo sa bahay mamaya. Tanggalin niyo yung big toes niyo sa paa. Ayaw ko na. Bakit ko tagayin? Ano naman ang mangyayari? Mawawalan ka ng balance. Wala kang balance. Hindi ka makatayo na matuwid. Minsan, minamaliit natin yung ating mga big toes. Naaasar ka pa pag may ingrown yan. Pero ganun ka-importante yan nung ginawa ng Diyos sa iyong katawan. Eto pa, kagabi lang sa pagre-research ko. Hindi ko na sinama eh. Madami na kasi masyado. Yung appendix niyo, naaasar kayo, di ba? Maganda na may appendix ko. Sabi ng iba, wala daw kabuluhan. Hindi. Sa recent research nila, mga kapatid, ang appendix pala, para yung doon nag-ano yung mga bacteria. Nagkukumpul-kumpul, mga kapatid. Nag-a-attract sila doon. Yun ang pinaka-basic function niya.
Palakpakan na natin ang Panginoon. Ngayon, iniisip mo, hindi ka pinlano ng Diyos. Pinlano ka ng Panginoon. Kasi di ba nag-i-emote ka? Walang nagba. Bakit pa ba ako isinilang? Gusto ko nang mamatay! Eh di ka na sa pang mga teleserye. Di ba? Pero alam mo, pinlano ka ng Diyos. Can you say amen? Merong matinding engineer na nagplano sa iyo. Kaya nga nung ginawa ka niya, minsan nagko-complain pa nga tayo eh. Gusto ko na mamatay, wala akong silbi. Eh samantalang itong si Nick, mga kapatid, natin si Nick. Yung lalaki na walang braso at walang ang bihira, nagka-scuba diving, nagka-sailing, ano mga pinagagawa, mga kapatid. Nagka-soccer pa, oo. Nagka-asawa pa. Ang gana kayo. Sorry. Bakit ba tayo napunta ron? Pero ang point ko ron, mga kapatid, ikaw dyan, pa-emote ka, pa-iyak-iyak ka dyan. Dalawa naman yung kamay mo, dalawa naman yung yung binti mo dyan, mga kapatid. Kompleto naman yung mga parte mo sa katawan. Give up ka kagad, surrender ka kagad. Eto yung tao, walang braso, walang binti, mga kapatid. Nagpupuri pa rin sa Panginoon. Naglilingkod pa rin sa Panginoon. Can you say amen? Amen. Importante ka. Meron kang ministry, meron kang gawain na nilagay ng Diyos para sa iyo. Kaya ka narito ngayon. Okay, ganyan tayo. I was planned. Sabi ng Panginoon kay Jeremiah, before I formed you in the womb, I knew you. Hindi ka pa lumalabas. Nandun ka pa lang. Alam na ng Panginoon ang pangalan mo. Mercy Lanusa. Leonor. Nahirapan ako sa apelido mo eh. Si Yautong. Si Yautong. Xiaotong. Ha? Xiaotong. Oh, yun yun. Xiaotong. Ako alam niya na eh. Richard Gabuk. Marupok. Oh, sa Bisaya, ang gabok, marupok yan. Kaya pag mo daw, didirect nila, gabukan. Alam na ni Lord yung pangalan mo eh. Minsan nag-ano ka dyan, kawawa naman ako, pag-suko na ako, I quit, I surrender. Huwag ka munang sumuko. May nakakilala sa'yo. Amen. Maaaring hindi ka si Nora Honor, hindi ka si Vilma Santos. Di ba? Pero ang mahalaga, kilala ng Diyos ang pangalan mo. Yes. Alam niya kung sino ka. Alam niya ang kakayanan mo. Alam niya magkatagumpay ka. Alam niya maganda ang mga plano niya para sa buhay mo. Ano ba sabi ng Bible? Si Samson, pinili din ng Panginoon. Si Job, pinili ng Panginoon. Sino pa? Si Isaiah, before I was born, the Lord called me. Tandaan niyo ito, mga kapatid. Bago ka pa isinilang, bago ka pa lumabas sa tiyan ng nanay mo, tinawag ka na ng Panginoon. May calling ka na, pinili ka na niya, special ka na sa kanyang harapan. Amen. Ang sabi nga ng Panginoong Jesucristo, ye have not chosen me, but I have chosen you. Pinili ka ng Panginoon. Ano pa sabi ng Bible? But when God, who set me apart from birth and called me by His grace, was pleased to reveal His Son in me. Huwag kayo nag-pity party dyan. Alam niyo kung bakit kumisan sa problema? Dahil sa mga problema, nagiging clouded na yung kaisipan mo. Sinasabi ng kaaway sa'yo na Satanas, sinasabi sa'yo ng ibang mga tao, wala ka ng silbi, wala nang mangyayari sa'yo, baon ka na sa utang, baon ka na sa problema, wala nang pag-asa. Pero nagkakamali ka, laging may pag-asa. Dahil may Diyos na nakakakita sa ating mga pangailangan. Dahil may Diyos na nag-care para sa atin, mga kapatid. Next question, am I known? Kilala ba ako? Alam niyo, madalas nagkukunwari tayo. Madalas balat kayo ang ating mga buhay. Kaya nga, oh yes, I'm the great pretender. Pretending that I'm doing well. My need is such, I pretend too much. I'm lonely, but no one can help.
Alam ko na, paborito nyo lang ito yung, oh. Sumasama pa niyo, wow. Pero alam nyo, habang binabasa ko tong song na to, I realize kung sino man ang yung the Platters, sila ang sumulat niyan. I realize that's what their heart feels. Yes. Kasi usually, yung song na ginawa mo, nagre-reveal sa tunay mo, yung kalagayan ng iyong kaluluwa. Madalas ganun tayo, di ba? Araw-araw ng buhay mo. Pataling ka ng ama mo, how are you today? Oh, I'm fine, ma'am. I'm okay. O hindi ba? Magtapat na kayo, mga kapatid. Madalas, barat kayo ang ating buhay. Paglabas mo ng bahay, meron ka nang ini-stick dyan, naangiwi ka, papa ng uso mo, gagawin mo, kukuha ka ng lahat ng makakita sa'yo, kamusta kaibigan, kamusta gayem, oh mayatmat, kastoy latta, ato pa rin, ganun pa rin ang buhay, masaya, pero sa loob mo, nagdurugo ka na eh. Ayan, kagaya no? Sabi nung chorus niya, yes, I'm the great pretender, just laughing and gay like a clown. I seem to be what I'm not, you see. I'm wearing my heart like a crown, pretending that you're still around. Yala ka ba? Amen. May nakakaalam ba sa iyong pangalan? Amen. Maaaring hindi ka si Tom Cruise. Hindi ka si Angelina Jolie. Hindi ka si Vilma Santos. Pero I'm telling you today, God is speaking to you right now. You are important to Him. Huwag mong kalilimutan yan. Maaaring may ibang mga tao parang pinakwil ka o ano pang ginawa sa'yo. Maaaring sarili mong pamilya, sarili mong asawa, parang wala na akong time sa'yo. Please release me, let me go. Ganun na yung nangyari sa buhay mo. I tell you, huwag kang mag-iba, huwag kang sumuko, huwag kang huminto. May nagmamahal sa'yo, may naniniwala sa'yo. Can you say amen? May naniniwala sa iyong kakayahan. May naniniwala na meron kang magagawa sa buhay. May tagumpay ang iyong buhay. Anong sabi ng Panginoong Jesucristo? What is the price of 2 sparrows? 1 copper coin? But not a single sparrow can fall to the ground without your Father knowing it. Kung yung mga ibon nga, sabi ng Panginoong Jesucristo, kapag nahulog at namatay, alam ng Panginoon natin, alam ng ating Ama sa langit. At higit sa lahat, and the very hairs on your head are all numbered. Pati buhok mo, interesado nga ang Diyos eh. Sabi ng Bible, lahat ng buhok mo may bilang. Hindi sinabing bilang yung buhok mo, kung hindi, lahat ng buhok mo may number. Naintindihan nyo? Ibig sabihin, yung hair number 1 mo, matagal nang wala yun. O, di ba? Ano na kaya yan? Baka 15,075,000 hair ang nandiyan sa'yo. Pero dahil 60 to 100 na nalagas araw-araw, baka malagas yan mamaya. Now, here's something to think about. God knows about it. Pag-isipan mo ito, Sister Faith. Hindi ba? If God cares about your hair, I believe He cares more about you. Amen. Sa sitwasyon mo, sa problema mo, He cares about it. He knows about it. He feels your hurt. Pag masakit ang pakiramdam mo, nararamdaman ng Diyos. Nararamdaman ng ating Maker, mga kapatid. Nararamdaman ng gumawa sa ating buhay. Pag masakit ang puso mo, alam ni Lord yan. Lumuluha din ang Panginoon. Palapakan na ninyo ang Panginoon, mga kapatid. Sabi pa ng Panginoon, Isaiah 49:15, can a mother forget the baby at her breast and have no compassion on the child she has born? Though she may forget, I will not forget you. Alam niyo kung bakit? Sabi ni Lord, dahil ang pangalan mo nakaukit sa kanyang palad. Every time na gumanon si Lord, kita niya yung pangalan mo. He remembers you again. Can you say amen? Hindi ka malilimutan ng Panginoon. Ganon ka kakilala ng Diyos. Ganon ka ka-importante sa Panginoon. Alam niyo, mayroon pong isang storya
may isang company. Meron silang soft drinks dispenser. Alam niyo yung soft drinks dispenser, di ba? Sa mga park, meron yan. Dito sa Hong Kong. Maglagay ka lang ng coins or maglagay ka ng pera, ano mangyari? Piliin mo yung soft drinks, mahuhulog. Ang nangyari, nag-jam yung kanilang dispenser. Kung ano nang ginawa ng mga empleyado, sinipa na, inalog-alog na, ayaw pa rin gumana. Ang ginawa ng may-ari, mga kapatid, tinawagan niya yung gumawa. Pumunta ka nga rito at ayusin mo itong dispenser. Dumating, mga kapatid, yung inventor. Pagkatapos, tingnan niya yung dispenser. Pinagmasdan niya maigi. Sinipa, kabla! Tumuha siya kayo ng bill. Sinulat $100. Sabi nung may-ari, sinipa mo lang $100? Sabi nung inventor, sandali lang, i-itemize ko. In-itemize niya. Kicking, $10. Knowing where to kick, $90. Equals $100. Palagpakan natin yung Pero there's a lesson in that. Madalas sa ating mga buhay, dumarating ka sa problema. Dumarating ka sa mga pagsubok. Nagkakaroon ng malfunction yung buhay mo. Saan ka pumupunta? Kung kani-kanino ka nagpupunta. Kung kani-kanino ka lumalapit. Oh, Aling Aureng. Tingnan mo nga sa bolang kristal. Makakapag-asawa na ba ako, Aling Aureng? Bumala ka nga. Bumala kasi. Cheering squad pala yun. Punta ka naman kay Monkey Pueng, mga kapatid. Monkey Pueng, ano masasabi mo? Akin na yung palad mo. Pinakita mo yung palad mo. Oh, may letter M. Mayaman. Mayaman, matanda, madaling mamatay. Matotoo lang, lahat kayo, tingnan nyo yung palad nyo. May M, di ba? Oh. Yun ako ka lang. Paniwala ka naman. Yung iba naman sa atin, pagkagising mo sa umaga, horoscope ka agad. Ano kaya ang sabi ng mga bituin ngayong araw na to? Ngayong araw na to, mababangga ka sa isang lalaki na mapapangasawa mo. Kaya ginawa mo, pumunta ka sa Central. Maghanap ka ng gwapo. Ang problema, dinimanda ka. Sabi, mababangga ka, hindi ka magbabangga. Wala po sa bituin ang ating kapalaran. Wala kay Aling Aureng, wala kay Monkey Pueng. Ang sabi ng Biblia, the steps of a good man are ordered by the Lord. Ang Diyos ang naggagabay, mga kapatid, para sa atin. Kilala ka ng Panginoon. Alam niya ang dinadanas mo. Alam niya ang iyong problema. There was an incident in the New Testament, the Gospel of John. Sa Gospel ni John, mga kapatid, etong si Nathaniel ay isang mayabang na tao. Relihiyosong tao si Nathaniel. Nakita siya ni Felipe. Sabi ni Felipe sa kanya, Nathaniel! Nathaniel! Oh, gayem! Nakita ko na yung hinihintay natin. Yung Mesyas, tagapagligtas. Sabi ni Nathaniel, taga saan naman niya? Taga Nazaret! Ay naku, sabi ni Nathaniel, alam mo, lahat ng taga Nazaret, walang magandang bagay na nanggagaling sa Nazaret. Noong unang pa lang pala, Sister Leia, ganun ang kaisipan ng mga tao. Pag galing ka ng Nazaret, walang kwentang mga tao kayo. Di ba sa Pinas, gano'n din, ano? Kung sinabing, taga saan ka, Olongo? Taga saan ka? Taga doon sa, sabi niya, lugar ng mga aswang? Kapis. Kapis. Taga Kapis. Asan na yung yung... Kasi yun ang kaisipan ng mga tao. The same thing. Pero amazing, mga kapatid. Dahil kahit ang Panginoon, hindi niya sinabi na ipapanganak ako sa Juda, ipapanganak ako sa ganitong lugar, sa Jerusalem. No. Ang pinili ng Diyos, yung insignificant na lugar. Yung tinuturing ng mga tao na walang kwenta, Nazareth. Doon siya magagaling. Kilala siya, Jesus of Nazareth. Sabi ni Nathaniel, walang nanggagaling na maganda ron. Biglang dumating si Kristo.
Sabi ng Panginoon kay Nathaniel, Nathaniel, napaka-religyoso mo talaga. Alam mo, kanina, nung nagmumukmuk ka sa ilalim ng puno, nakita na kita. Sabi ng Bible, mga kapatid, sabi ni Nathaniel, tunay nga na ikaw nga ang Mesiyas. So isipin niyo mga kapatid, nung ikaw ay nagmumukmuk sa loob ng kubeta ng amo mo. Wala ka magkakain ng mga. Maray pa kayo, aminin niyo na. Parang hindi ko alam ha. Diba, pag napagalitan ka sa pupunta, sa kubeta kunwari, ihi ka. Pero ito daw, umiiyak ka, tayo lang, nahinom mo nilamos ka, para di mahalata. O, diba? Alam niyo, habang nandun ka, nakikita ka ng Panginoon. Naintindihan niyo? At naniniwala ako habang lumuluha ka, nakaganon ng Panginoon. Na, kaya mo yan. Kaya mo yan. Magkatagumpay ka, wag kang magalala. May pag-asa. Kaya siya, ganun siya na Diyos eh. Minsan natin iniisip, malayo siya. Hindi. Ganun siya lagi. Nakakay siya eh. Sinagil lang eh. Yan si Gracie, namatawa ka niya ko minsan eh. Kahit walang sugat. Daddy, ko, daddy, pero... Minsan nagkakainis ka na eh. Go there. No, pain. Kaya kung ano mo yung ginagawa mo, hinto mo. Heal. Instant healing. Napansin niyo ba sa mga bata yan? Alam niyo mga kapatid, porque matatanda na tayo, ayaw mo na maglamping kayo. Matigas-tigas ka na. Kasi feeling mo magaling ka na yan. May trabaho niya yata ako, kaya ko na. Pero alam niyo, ang Diyos, interesado pa rin sa iyo. Amen. Hello? Interesado pa rin ang Diyos sa nangyayari sa buhay. Gusto niya pa rin lumalapit ka sa Kanya. Nag-alamping ka. Alam niyo, huwag kayong lumayo sa Diyos. At ito, masabi ko sa inyo, kahit lumayo ka sa Diyos, hahanapin ka niya. Nandun pa rin siya. Dahil ang sabi niya, hindi kita iiwan. I will not leave you nor forsake you. He will always be there. Malapit ako, magkatapos na ako mga kapatid. I am wanted. Sabi niyo ba, wanted ako. Wanted ako. Huwag ka maganda, hindi ka pinaghahanap, hindi ka feminine. Kung hindi, gusto ka ng Diyos. Love ka niya. Hindi nga. Text mo. Cross my heart. Hope to die. Alam niyo, kung may team song man si Lord, ang team song niya sa'yo, mahal kita, basta mahal kita, ang iniisip ay hindi mahal kita. Sino ka man? O, tama. Pero ang point ko, ganun ka kamahal ng Panginoon. Alam niyo, hindi kayo maniwala. Sabi ng Bible, He died for us while we were yet sinners. Si Kristo namatay, hindi nung mabuti ka. Hindi nung nabaptize ka na. Hindi nung nakapatanggap ka na ng Holy Ghost. Hindi. Nung sira pa ang buhay mo. Nung wasak-wasak pa ang buhay mo. Doon siya namatay para sa iyo. Amen. Nung hindi ka worthy, doon siya namatay para sa iyo. That's how much He loves you. Sabi ng verse 17, how precious to me are your thoughts, O God. How vast is the sum of them. Alam niyo kung ano ibig sabihin yan? Lagi kang nasa isip ng Panginoon. Sabi ng Song of Solomon, you are the apple of His eye. Ikaw lagi ang pinagmamasdan. Sino sa iyo na in love na rin? Kung hindi pa, subukan nyo na. Diba? Kahit na nabigo ka, pero masarap ma-in love eh. Kaya ang mali. Hindi ito yun. Hindi ka mapakali. Sabi nga nung awit, di na makakain. Kasi kapag bugas, di na makatulog. Di na Ang makaligo. lamok, Di na makaligo. pagyawat sa ilong, wais kinon. Ang sarap mainap eh. Hinahanap-hanap mo yung boses. Ganun si Pastor nung nakikita. Anino pa lang, alam mo siya na yun.
Sa akin siguro, noo pa lang, nakita ni Sir G. Diba, sarang mind lang mga kapatid, no? Sabi na rin. Ibang babae, kasabi ng lalaki, susunduin kita. Pag hindi sinundo, galit. Diba mga kapatid? Uy, naalala nila. Pero hindi, ang sarap eh. It's good to feel love. Yung may nagmamahal sa'yo ba, ang sarap ng feeling. At yun ang sabi ng Bible, I have loved you with an everlasting love. Inibig ka ng Panginoon. Ayan, the Lord appeared to us in the past saying, I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with unfailing kindness. Ang Panginoon, mga kapatid, He is a kind God. Merciful. Kaya lagi siya nagkasabi sa atin, mahal kita. Huwag kang susuko, huwag kang mag-give up. Si Lord nga, hindi nag-give up sa iyo. Hindi siya mag-give up sa iyo. Lagi siyang nandoon. Di ba? Kaya nga ang offer niya, come. Sabi niya, halika kayo. Come. At unique ang Panginoon, ano? Sa New Testament, unique siya eh. Yung mga Pharisees, ang yayabang, kasalanan. Yung sa. Okay. Yung sa. Yung mga nakabarong lang ang ligtas. Sorry. Hindi, ano, in-illustrate ko lang sa inyo. Pero in-illustrate ko lang. Parang gano'n ang feeling ng mga Pharisees eh. Sila yung elite, sila lang yung malapit kay Lord. Pero si Lord mismo, Sister Joy, si Lord mismo nagkatawang tao, at ang sabi ng Bible, pinuntahan niya yung mga makasalanan. Wow. Pinuntahan niya si Magdalena. Diba? Magdalena, ikaw ay sawing palad. Pero in the end, hindi siya sawing palad eh. She was blessed. Dahil si Kristo mismo ang pumunta sa kanya. Sabi ng Panginoon sa kanya, may babato ba? Eh Lord, wala na, nagsilayas na yung mga babato eh. Paano? Mga ipokrito yun eh. Actually, may nabasa akong book, medyo brutal yung book na yun. Alam mo sabi niya? Kasi yung isang babato, naalala niya, dati pala siyang customer ni Magdalena eh. Yes! At ito, this is a lesson I learned in my life. Yung mga nagpapanggap na righteous, alam nyo, kadalasan may tinatago. I learned that. Ano? Kaya nga, ako lahat ko sinasabi sa inyo, hindi ako perfect, hindi ako... Pero yung mga laging parang akala mo, sinong napaka-spiritual, hindi mo na mabiro, hindi mo na malapitan. Yung madalas ang may ginagawa sa likod. Yes. Yes! Bigla mo na matidiscover, nasa Diyos na, di ba? Kasi ano eh, yung feeling righteous ka ba, ayaw, sa lahat ng ayaw ni Lord, yung mayabang eh. Yung feeling mo na ikaw lang yung elite, hindi eh. Jesus sabi ng Bible, pinuntahan niya yung mga makasalanan, yung mga may hirap, yung mga may karamdaman. Pinagkapitan niya. At naniniwala ko hanggang ngayon, ganun pa rin ang Panginoon. Ang hinahanap niya, yung mga kagaya natin na makasalanan. Kagaya natin na mahina. Kagaya natin na walang maipagmalaki. Hinahanap tayo ng Panginoon. And until now, He's calling us, come. Come on. Huwag kang mag-self-pity dyan. Huwag kang mag-awa sa sarili mo dyan. May tip ko sa'yo. Bago ka mag-self-pity, punta kay Daddy. Isumbong mo sa kanya. May umapi sa'yo? Diba? Naalala niyo ba yun? Mga balik pa kayo? Amen. Saan ka pupunta? Kay tatay, di ba? Unless siguro, I mean, yung iba sa inyo, maaari yung tatay niyo, lasenggo, ano. Pero usually, ang tatay, pag pumunta ka, tayo, inaaway ako tayo. Halika to. Di ba? Kahit papayat-payat ka ang tatay mo, ano? Pagkatanggol ka niyan, di ba? Bisa magalabas pa ng gulok yan eh. Kasi ganun ang tatay, protective eh. Paprotektahan ka. Our Father in heaven is like that. He hasn't changed. Hindi siya nagbago kahit kailan. Tumayo tayo lahat. Hallelujah, hallelujah.
Pinlano ka ba ng Panginoon? The answer is yes. Mahal ka ng Panginoon. Hindi lang yon, kilala ka ng Diyos. Hindi lang yung mga failures mo, kilala niya. Alam niya ang potential mo. Alam niya na magtatagumpay ka. Alam niya eh. Kanina nga sa preaching ni Pastor Godfrey, natawa ko sa sinabi niya eh. Meron bang tatay na ang gusto niya, yung anak niya mag-fail? Meron bang tatay na pinapangarap, anak, gusto mo, paglaki mo, makulong ka? Wala, hindi ba? Wala eh. Unless na merong problema sa utak niya. Pero lahat ng tatay, ang pangarap, makatapos ka, maging matagumpay ang buhay mo, maging masaya ka, makapag-asawa ka, magkaroon ka sarili ng pamilya. Kadalasan ganun eh. And you know what? I believe that's your Heavenly Father's desire for you. Yan ang desire niya. Siya ang may dalang sa atin. May problema ba ngayon sa buhay mo? May problema ba sa puso mo? May problema ba sa iyong pamilya? Bumalik ka sa gumawa sa iyo. Bumalik ka. Sabi mo, Lord, medyo may konting problema, may depekto ng konti eh. Pwede bang paki-repair naman itong buhay ko, Panginoon? Kasi ikaw naman na may gawa sa akin eh. Di ba? Ikaw naman, Lord, ang may lalang sa akin. Pwede ko bang hilingin na itaas yung kamay nyo? Kahit ganyan lang mababa lang sa aming mga bisita. Huwag kayo matakot, ano? Hindi magabagong relihiyon nyo. Hindi magabagong relihiyon nyo. Ang importante ngayong hapon, yung relasyon mo sa Diyos. Napansin nyo ba mga kapatid na tuwing kumakausap ang Diyos sa atin, it's in a personal level. He treats you as an individual. Hindi as a group, hindi as a number. Hindi ka number, hindi ka bilang sa Kanya. Kung hindi, ikaw ay isang personal. Anak ka niya. Yun ang treatment niya sa'yo. And not only that, He knows your name. He knows what you're going through. Alam ng Diyos ang pinagdadaanan mo. And you know what? May pakiusap ako sa inyo ngayon. Huwag tayong magkunwari ngayon. Huwag ka magpanggap sa Kanya. Sa akin, pwede ka magpanggap eh, na masaya ka, happy ka. Pero sa Diyos, hindi mo kailangan magpanggap. You can come to Him. Yun na nga, sabi ng awit, maging sino ka man. Pwede kang lumapit sa Diyos. Sabihin mo sa Kanya yung problema mo. Sabihin mo sa Kanya yung kabigatan mo. At naniniwala ako, may gagawin ngayon ng Panginoon. Papagaanin niya ang iyong pakiramdam. Mararamdaman mo na para bagang kinuha sa puso mo yung mga kapigatan, yung mga kagalit dyan, kapaitan, ano ba mga bagay. Isuko mo sa Kanya ngayon. Sabihin mo, Tay, Dad, Ama, linisin mo ako ngayon, Panginoon. Kagaya ng isang bata, Lord, na nasugatan. Kagaya ng isang musmus, Panginoon, na nahulog o nadapa, Panginoon. Lord, sa totoo lang, madalas ako nadadapa eh. Habang ako'y nag-aaral, lumakad sa mundong ito. Habang ako, Panginoon, ay naglalakbay, O Diyos, sa buhay na ito. Kaya, Panginoon, lumalapit ako ngayon sa iyo. Lumalapit ako ngayon sa iyo, Panginoon. Tinatanggal ko yung hiya, tinatanggal ko, Panginoon, yung kaplastikan. Kasi hindi naman ako kailangan maging plastic sa iyo eh. Because I can come to you the way I am. At Lord, tanggap mo ko eh. Tanggap mo ko, Panginoon. Hindi ko kailangan mag-pretend na matuwid ako, mabait ako. Hindi kailangan, Panginoon eh. Kasi Lord, you know me the way I am. You're the one who created me. You're the one who made me, Panginoon. At sa totoo lang, ang ganda ng plano mo sa akin. Pero madalas, lumilihis ako sa kalooban mo. Sinusunod ko, Panginoon, yung sarili kong gusto. Here I am, Lord. Here I am. Here I am, Lord. Sige, lumapit ka sa Panginoon. Hayaan mong yakapin ka ngayon ng Panginoon. Hayaan mong sabihin ng Diyos sa iyo, Anak, I love you. Mahal kita,